Sa totoo lang po, dati ko na rin nabanggit na ang Bureau of Internal Revenue o BIR ang isa rin ho sa pinakakorap, matinding korupsyon dito sa ating bansa. Ngayon, pumutok na itong balitang ito. Kung yung mga gunita, kamakailan lang, o bago pa lang, wala pang isang buwan, tinanggal yung dating commissioner at ipinalit yung dating undersecretary ng Department of Finance, si Charlie Mendoza, ginawang BIR. At ngayon, inexpose na ho ni Senator J.B. Ejercito ang sinasabing mga harassment na ginagawa ng mga taga-BIR at nakakasira hindi lang sa imahe ng ating bansa kung hindi sa kampanya ng gobyerno laban sa korupsyon, pero hindi lang tungkol sa flood control scam. Napakarami talagang korap, abusado dito po sa ating bayan. Talaga naman ang kakapal ng kapog ng mga taong yan. Yung mentalidad natin, lahat takot sa BIR eh. Opo. Totoo. Nakabalikan ka. Eh, ako po eh, dating negosyante noong 90s. Parang yun yung nasa isip ko, kaya wala talaga naglalakas ng loob talagang lumaban at mag-expose sa BIR. Kahit yung makasamahan ko, nung kausap ko doon sa floor eh. Walang gusto magsalita ng una. Pero kaya lang, I took advantage of the opportunity nung nakasalang yung economic team. Ando na Department of Finance, si Secretary Recto pa doon, at yung bagong BIR Commissioner, no? Sayang, para sana ito kay dating Commissioner Lumagi, naghanda po ako. Kasi, nabahala na rin ako, Robert, Doris, kasi for the past 2 years, halos lahat na nakakausap ko negosyante, lalo na kayo sa mga socials lang, lahat umaangal eh. Umiiyak sila na they are subject to harassment, no? Na itong LOA o yung Letter of Authority, ginagamit na kasangkapan, it's being weaponized for extortion. Ang nakakalungkot dito, kahit yung mga past year, kahit cleared na, binabalikan pa rin daw po sila. Ito yung local businessmen. Pero kaya ako nag-decide na ilabas na po ito. Nabahala kami dahil yung mga European Chamber, American Chamber, mga member to, at yung mga ambassadors mismo. Yung ambassador na nagsasabi na pati po yung kanilang mga negosyante, mga foreign investors na nandito, hinaharas na rin po ng BIR na hindi maganda. Nakakahiya po sa international community. So, ayan, no? Ayan, hindi yan fake news. At hindi naman tayo gagamit ng fake news. Ang nag-expose na at nagre-reklamo ay si Senador J.B. Ejercito. Mga kilalang organization o grupo ng mga foreign investor ang hinaharas ng BIR. Wow! Yan po yung isa sa talaga pinakakorap na ahensya ng gobyerno natin. Silipin dapat yan yung mga district engineer, mga district collector, yung mga regional director, provincial director, district director, chief ng iba't ibang ahensya ng BIR sa buong Pilipinas. Ang sasarap ng buhay niyan. Ang madami mga luxury car yan. Maraming magandang bahay. Ang luluho ng lifestyle ng mga yan. Pero ang liliit na sweldo. Wala pang 100,000 ang sweldo ng mga yan. Sabihin natin, 200,000 ang sweldo isang buwan. Maliit yun. Pero yung kanilang lifestyle, maraming lahat ay nabibili. Saan galing? Kurakot yan. Isipin mo, ang lalaking mga organization ng mga foreign investor nagrereklamo, pati daw mga ambassador nagrereklamo. Ano mangyayari sa atin pagka ganyan? May corruption na nga tayo sa issue ng flood control infrastructure, tapos yung pagbabayad ng buwis na dapat ay kung ano lang ang obligasyon, yun lang ang tanggapin at yun lang ang singilin, hinaharas pa. May ginagamit pa, may modus, may operation ginagawa. Tama yung sinabi ni JB, may mga ibang tao takot sa BIR kasi baka balikan. Pero tandali, sa panahong ito ay dapat talagang matigil. Hindi ko alam at ngayon kung bakit tinanggal si Commissioner Lumangue at ipinalit si Yosek Mendoza na ngayon ang bagong commissioner ng BIR. Baka may kaugnayan doon. Ilang beses ko pa naman naging guest yan sa television. Si Commissioner Lumangue. Commissioner Lumangue, tama, di ba? Akala ko matino. Pero tinanggal siya ni Pangulong Marcos. Walang explanation kung anong dahil bakit tinanggal. Tapos ngayon pumutok itong hindi na matiis na nakikita at reklamo galing kay Senador J.B. Ejercito. Matindi ang korupsyon sa BIR. O ngayon, babalikan niyo si JB. Sige, balikan niyo.
Hindi matatakot yan, senador yan. Yan yung pagmamalasakit. Dahil kung yung mga negosyante, ambassador, ay nagre-reklamo sa korupsyon, harassment ng BIR, abay, paano tayo makakahikayat ng mga kapitalista? Ang sama, no? So, hindi yata nakontrol ito ni si Secretary Rap Recto. Kasi nangyari ito nung panahon ni Secretary Recto bilang Finance Secretary. Ngayon, ay siya ay nasa Malacanang na, Executive Secretary, pumalit kay Bersamin. Because ngayon, si Frederick Go, yung dating Presidential Advisor, ngayon ang siyang Finance Secretary. Sana maayos ito ni Finance Secretary Go. At yung Undersecretary Mendoza na ngayon ay bagong commissioner ng BIR. Nakakahiya ito. Negosyante hinaharas, foreign investor, matinong pera ang daladala, pagtulong sa ekonomiya ng bansa, pagtulong sa mga Pilipino para magkaroon ng trabaho, pagtulong sa Pilipinas para magkapera dahil sa kailang mga negosyo. Ito't hinaharas naman pala. Grabe, ano bang hindi talaga pwede yung mga ganitong sitwasyon? Sana si Pangulong Marcos ay gumamit na ng tapang, galit, kung kinakailangan kamay na bakal laban sa corrupt government official. Hindi lang congressman, senador at mayor, governor ang involved sa korupsyon, kontraktor at engineer. Sabi ko naman sa inyo, halos lahat ng ahensya ng gobyerno may korupsyon. Sa immigration, sa airport, sana ngayon naaayos na dahil iba ng management ng airport, nababago na ngayon yan. Sa Department of Trade and Industry, sa business, Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, Department of Environment and Natural Resources. Hindi ho nawawala ng korupsyon dyan, lalo na ho doon sa isang pangkalikasan. Department of Energy, palakasan din yan ang pag-aproba ng mga planta. Sa oil business, electricity at saka oil business ang hawak niyan. Marami pang iba. So tulungan natin si Pangulong Marcos. Talagang grabe itong mga nangyayari. Sana naman yung mga cabinet secretaryeng pinagkalooban ng posisyon, pinagkatiwala ang pansamantala ng Pangulo, gawin nyo ang inyong trabaho sa kapakanan ng mga Pilipino, hindi lang kay Pangulong Marcos. At kung wala naman kayong magawa at kung kayo kasapakat pa ng kalokohan, umalis na lang kayo sa gobyerno. Nakakahiya kayo. Ang inyong mga anak, apo at kapwa Pilipino ang naapektuhan. Maaring inyong pamilya, masasarap ang buhay, masasarap ang kinakain, magagandang mga luxury car, magagandang mga bahay, bakasyunan, business class aeroplano pang nagbibiyahe, baka may mga private jet pa, pero ang mga Pilipino ay naghihirap dahil sa korupsyon. Hindi ako nagkamali. Marami talagang nangyayari korupsyon, ay sana matigil ito. Voluntary yung tumigil, kung hindi, kailangan pa ba kayong bukuhin? Kailangan pa ba kayong imbestigahan ng Pangulo? Dapat voluntary nung itinitigil nyo. Kung kayo nagpasasa sa nakalipas na administrasyon, nakaraang mga taon, lahat naman yan ay may katapusan. Itigilan ninyo kung meron pa kayong awa sa kapwa Pilipino at sa bansang ito.